Magandang araw po, Sir Reggie. Ako po si Drew at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa karanasan ng aking lolo na si Lolo Painga. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naiisip ko ang mga nangyari. Ito raw ay naganap noong dekada 80 sa Samar, sa isang lugar na ayon sa mga matatanda ay pinamumugaran ng mga engkanto, ang tinatawag nilang Biringan. Si Lolo Paing ay isang mangingisda noon. Sa tuwing wala siyang huli sa dagat, umaakyat siya sa bundok para mangahoy. Kasama niya palagi ang pinsan niyang si Norman at minsan ay sinasama din niya ang kanyang anak na si Anton para turuan ng gawaing pangbukid. Ang asawa naman ni Lolo, si Lola Anita, ay laging nag-aalala sa kanya dahil madalas siyang gabihin sa pag-uwi. Isang hapon, nagpasya si Lolo Paing na pumunta sa gubat upang maghanap ng punong pwede niyang gawing panggatong. Sumama si Norman at si Anton. Habang naglalakad sila, napansin nilang kakaiba ang katahimikan sa lugar. Wala man lang huni ng ibon o ingay ng kuliglig. "Pa, parang ang tahimik naman dito sabi ni Anton habang nakatingin sa paligid. Tumango lang si Lolo Paing at sinabing, "Oo nga anak, pero huwag kang matakot. Basta huwag lang lalayo." Si Norman naman ay nagbiro, "Baka nandito tayo sa sinasabi nilang Biringan." Agad siyang sinaway ni Lolo Paing, "Huwag mong banggitin yan. Hindi maganda na binabanggit ang lugar na iyon kapag nasa gitna tayo ng gubat." Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin nilang hindi na nila alam ang direksyon pabalik. Ang mga puno ay magkakapareho at parang paikot-ikot lang sila. "Kuya Paing, parang kanina pa tayo pabalik-balik sabi ni Norman na halatang kinakabahan na. Huminga ng malalim si Lolo Paing at sinabing, "Huwag kayong kabahan. Hanapin natin ang ilog, doon tayo makakabalik." Ngunit habang patuloy silang naglalakad, may napansin silang kakaiba. Sa gitna ng gubat, may tila maliliit na baryo. May mga bahay na gawa sa kahoy at pawid. At sa unang tingin ay normal lang sa mga tao ang nakatira doon. Ang mga babae ay nagsisigang ng pagkain at ang mga lalaki ay may dalang mga pananim. "Pa, may mga tao pala dito?" sabi ni Anton. Ngunit hindi umimik si Lolo Paing noon. Ramdam niya ang malamig na hangin at ang kakaibang aura ng paligid. Lumapit sa kanila ang isang matandang babae at ngumiti. "Mga bisita, halina kayo. May pagkain dito." Nagulat si Norman. "Kuya Paing, mukhang mababait naman sila. Pwede tayo magpahinga." Ngunit mahigpit ang tinig ni Lolo Paing. "Wag, hindi tayo dapat magtiwala agad." Nakita niya kasi na ang mga anino ng tao sa baryo ay hindi sumasabay sa liwanag ng araw. Ang ilan ay wala ring anino. Tahimik na pinagmamasdan ni na Lolo Paing, Norman at Anton ang baryong nasa gitna ng kagubatan. Sa unang tingin, para bang normal na pamayanan lang ito. May mga bahay, may mga taong abala sa kani-kanilang gawain, at may mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Pero habang tumatagal, mas lalo nilang napapansin ang mga kakaibang bagay. "Pa, bakit parang ang lilinis ng mga damit nila? Wala naman sigurong palengke dito, no?" bulong ni Anton. Tama siya. Ang mga tao doon ay nakasuot ng makukulay na damit na para bang galing sa syudad. Hindi bagay sa liblib na lugar na yon. "Kuya Paing, napapansin mo ba? Wala man lang alikabok o dumi yung paligid nila. Para bang perpekto lahat." Nagkunwaring kalmado si Lolo Paing pero ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang batok. "Huwag kayo didiretso ng tingin. Maglakad lang tayo. Hanapin natin ang ilog." Pero hindi na sila nakalayo
dahil lumapit muli ang matandang babae na unang bumulaga sa kanila. Mga bisita, mukhang pagod na kayo. Halina, may pagkain sa aming hapag. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Napalunok si Antona. Pa, baka pwede tayong kumain kahit konti lang. Gutom na ako eh. Anak, hindi ito normal na baryo. Tandaan mo ang bili ng matatanda. Huwag basta tatanggap ng alok, ng pagkain, kapag hindi ka sigurado kung saan galing. Mahigpit na tugon ni Lolo Paenga. Pero kuya, baka naman totoo silang tao. Baka tayo lang ang nag-iisip ng masama. Sabi naman ni Norman. Hindi ako basta naniniwala. Tingnan nyo, wala silang anino. Sabay-sabay silang tumingin sa mga taong nag-aanyaya. At doon nila napansin na tama si Lolo Paenga. Ang mga tao sa baryo ay hindi nagtataglay ng anino. At kung meron man, hindi ito sumasabay. Halos sabay-sabay na umatras sina Lolo, Anton at Norman. Ngumiti ang matandang babae, ngunit ang mata nito ay parang walang buhay. Huwag kayong matakot. Kasama na kayo sa amin. Dito na kayo titira. Hinawakan ni Lolo Paeng ang braso ng anak. Takbo na! Sigaw niya. Agad silang kumaripas ng takbo papalayo sa baryo. Ngunit habang tumatakbo, pakiramdam nila'y hindi sila umaalis sa lugar. Paulit-ulit nilang nakikita ang parehong puno, parehong bato, parehong landas. Kuya Paeng, naliligaw na tayo. Pabalik-balik tayo sa baryo. Sigaw ni Norman. Huminto si Lolo Paeng at nagdasal ng tahimik. Sa isip niya, baka nga napadpad sila sa sinasabi ng matatanda. Ang piringan, isang mundo ng mga engkanto. Paglingon nila, nakatayo na lang ang matandang babae, ilang metro ang layo. Hindi man lang hinihingal. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Wala na kayong kawala, sabi nito. Nagkatinginan sina Lolo Paeng, Norman at Anton habang nanlalamig ang kanilang mga tuhod. Ang matandang babae ay nakatayo pa rin, nakangiti, na parang wala silang magagawa upang makaalis. Pa, anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Anton. Anak, huwag kang bibitaw. Basta't magdasal ka lang. Sagot ni Lolo Paeng. Pilit na pinapanatag ang loob kahit siya man ay nagkakakaba na. Si Norman naman ay halos mapaiyak. Kuya Paeng, baka hindi na tayo makakalabas dito. Paulit-ulit lang ang dinadaanan natin eh. Baka nga totoo tong sinasabi ng mga matatanda na biringan. Lumapit pa ang matandang babae at sa bawat hakbang niya parang humahaba ang kanyang anino na biglang lumitaw. Ngunit kakaiba, hindi ito kulay itim, kundi kulay pula. Parang dugong kumikintab sa lupa. Napalunok si Anton at halos mapasigaw. Pa, yung anino niya kulay dugo. Agad siyang hinila ni Lolo Paeng. Anak, huwag kang titingin ng matagal. Baka mahulog ang loob mo sa kanila. Ngunit sa kabila ng babala, ramdam ni Anton na may malamig na boses na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi iyon galing sa matandang babae, kundi tila galing mismo sa paligid. Anton, halika. Dito ka na. Ligtas ka rito. May pagkain. May kasiyahan. Huwag mo nang sundin ang tatay mo. Nagsimulang pumikit si Anton. Para bang hinihila siya ng boses. Pa, parang gusto kong sumama. Parang wala namang masama kung susubukan natin. Anton! Malakas na sigaw ni Lolo Paeng, sabay sapak ng mahina sa balikat ng anak. Magdasal ka. Isipin mo si mama mo. Isipin mo ang bahay natin. Nagulat si Anton at agad na natauhan. Umiling siya ng paulit-ulit. Hindi ako sasama. Ngunit agad na lumapit din si Norman at hinila si Anton. Anton, makinig ka. Hindi sila totoo. Mga anyo lang sila. Engkantong mga yan. Nang muli nilang lingunin ang baryo,
nagbago ang itsura nito. Ang mga bahay na kanina'y makukulay ay unti-unting naglaho. Naging mga lumang puno na may nakalambitin na mga tuyong dahon. Ang mga batang naglalaro kanina ay naging maiitim na anino na gumagapang sa lupa. Diyos ko, kanina parang bayan, ngayon parang libingan. Napakapit si Lolo Paing sa dalawa. Ito ang sinasabi ng matatanda. Nakikita na natin ang tunay na anyo nila. Huwag na huwag kayong lalapit kahit anong mangyari. Pero sa gitna ng kanilang takot, muling nagsalita ang matandang babae. At ngayon malinaw na ang boses nito. Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi nyo na kami matatakasan. Isa sa inyo ang makakasama sa amin at hindi ninyo iyon mapipigilan. Ramdam ni Anton sa kanya na katuon ang mga mata ng nilalang. Nanginig si Anton na habang nakatingin sa matandang babae. Para bang bawat titig nito ay humihila ng kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan. Ramdam niya na siya ang gustong kunin ng mga taga-biringan. Pa, tulungan mo ako. Parang may humihila sa loob ko. Anak, huwag kang bibigay. Labanan mo. Isipin mo ang tahanan natin. Isipin mo ang tunay mong buhay. Nakita ni Norman na biglang nag-iba ang paligid. Ang mga punong nasa paligid nila ay tila gumagalaw, parang nagsasara, upang hindi na sila makalabas. Ang lupa ay nagmistulang maputik kahit hindi umuulan. Kuya Paeng, sinasarado nila ang daan. Wala na tayong malalabasan. Sigaw ni Norman habang hawak ang braso ni Anton. Hindi pwedeng dito tayo magtatapos. Lalaban tayo. Muling nagsalita ang matandang babae. Ngunit ngayon iba na ang anyo niya. Unti-unti siyang tumangkad at ang balat niya ay nagkulay abo. Ang buhok niya ay humaba na parang mga tuyong sanga. At ang mga mata niya ay kumikislap na kulay berde. Isa sa inyo ang makakasama sa amin. At siya ay ang bata. Sabay turo kay Anton. Ayoko, hindi ako sasama sa inyo. Agad siyang hinila ni Norman palapit kay Lolo Paeng. Wala kang makukuha. Nagdasal si Lolo Paeng ng malakas, sabay hawak sa dalawang anak. Panginoon, iligtas niyo po kami sa mga nilalang na ito. Ngunit sa halip na umatras, biglang dumami ang mga nilalang sa paligid nila. Ang mga taong kanina ay parang normal ay naglabasan mula sa dilim. Ang iba'y walang muka, ang iba'y mahaba ang dila, at ang iba'y naglalakad na parang nakalutang. Kuya Paeng, paano tayo lalaban kung ganyan sila karami? Isa lang ang paraan. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Kahit anong mangyari, maghawakan tayo. Naramdaman nilang papalapit ng papalapit ang mga nilalang na ito. Ang hangin ay biglang lumamig at may mga bulong na pumapasok sa kanilang isipan. Pinilit nilang tinakpan ang kanilang tenga, ngunit ramdam nilang direktang pumapasok ang mga bulong sa kanilang utak. Pa, hindi ko na kaya. Parang hinihila nila ako. Tumakbo tayo. Kahit saan basta lumaban tayo. At sabay-sabay silang kumaripas. Hawak-hawak ang isa't isa, habang ang mga nilalang ay sumusunod na parang aninong hindi nawawala. Patuloy silang nagtatakbuhan sa gitna ng kagubatan, at pakiramdam ni Anton ay lalong bumibigat ang kanyang katawan. Para bang bawat hakbang niya ay hinihigop ng lupa. Ramdam niya rin na may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang batok. Parang may mga kamay na laging nakahawak sa kanya. Pa, hindi ko na kaya. Mahigpit siyang hinila ni Lolo Paeng. Kaya mo anak, huwag kang bibigay. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang bahay natin. Huwag kang magpapatalo. Si Norman ay hindi bumibitaw sa braso. Anton, kapit lang. Huwag kang makikinig sa kanila. Bulong niya habang halos habol di hininga. Ngunit habang tumatakbo sila, lalong dumadami ang mga nilalang sa kanilang paligid. Ang ilan ay naglalakad ng walang muka. Ang iba'y may mahabang leeg at dila na umaabot hanggang lupa.
Ang mga mata ng mga ito ay laging nakatingin kay Anton. Papalapit sila ng papalapit. Hindi na tayo makakatagal, sabi ni Norman. Sa harap nila napansin nila ang isang kislap ng liwanag mula sa malayo. May ilaw doon! Doon tayo pumunta! Sabi ni Lolo Paeng. Ngunit bago sila makarating, biglang tumayo sa gitna ng kanilang daanan ang matandang babae na kanina pa sumusunod. Ang anyo niya ay lalo pang nakakatakot ngayon. Mahaba ang buhok na parang mga tuyong ugat ng puno. Ang mga kamay niya ay mahaba at matatalas na parang kuko ng hayop. At ang bibig niya ay napuno ng matutulis ng ngipin. Hindi na kayo makakatakas. Isa sa inyo ang sa amin natitira at kukunin namin ang kaluluwa. Pa, huwag mo kong iwan! Mariing tumingin si Lolo Paeng sa matandang babae. Hindi niyo makukuha ang anak ko. Hindi niyo makukuha kahit sino sa amin. Hinila niya ang dalawang anak at pilit na lumusot sa gilid ng matandang babae. Ngunit habang ginagawa nila yon, nagsimula na namang gumalaw ang mga puno sa paligid. Para bang nagsasara ang kagubatan upang ikulong sila. Kuya Paeng, sinasarado na nila ang daan. Anong gagawin natin? Panginoon, iligtas mo kami. Huwag mo kaming pabayaan, sabi ni Lolo Paeng habang nakatingala. At sa sandaling yon, biglang lumakas ang hangin. Tila may dumaan na hindi nila nakikita. Napaatras ang matandang babae at ang mga nilalang na nakapaligid ay saglit na umurong. Ngayon na! Tumakbo tayo! Papunta sa ilaw! Sabay silang kumaripas ng takbo kahit nanginginig at halos mawalan ng lakas. Habang papalapit sila sa liwanag, ramdam nilang unti-unting lumalakas ang bulong sa kanilang mga isip. Pa, naririnig niyo ba? Binubulungan nila ako. Isipin mo ako, anak. Isipin mo ang pamilya mo. Huwag mong papakinggan yan. At habang sila'y papalapit sa liwanag, mas malinaw nilang naramdaman na iyon lang ang tanging pag-asa nila upang makaligtas. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni na Lolo Paeng, Norman at Anton habang papalapit sila sa kislap ng liwanag. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng paligid. Ang mga puno'y parang yumuyuko at humaharang. Ang lupa'y tila humihigop sa kanilang mga paa. Ngunit hindi nila iniwan ang isa't isa. Pa, malapit na tayo! Hingal na sabi ni Anton habang nanginginig pa rin ang boses. O anak, kapit lang. Si Norman naman ay hindi tumigil sa pagdarasal. Ama namin, sumalangit ka! Inulit-ulit niya habang naglalakad. Parang iyon lang ang pumipigil sa kanya upang hindi mabaliw sa mga bulong na pumapasok sa kanyang isip. Ngunit habang papalapit sila sa liwanag, unti-unti itong lumalaki. Hindi na ito basta maliit na kislap, kundi tila isang bilog na bukana. Parang pintuan na gawa sa liwanag. Sa kabilang dulo, nakita nila ang mga bagay na pamilyar. Ang ilog na madalas nilang puntahan, ang mga punong kahoy na kilala nila, at ang daan pabalik sa kanilang baryo. Pa, baryo natin yun ah! Ngunit biglang sumulpot ang matandang babae. Nakatayo mismo sa liwanag. Ang anyo niya ngayon ay mas nakakatakot pa. Ang kanyang muka ay hati-hati, parang may mga mata sa iba't ibang bahagi, at ang kanyang katawan ay kumikilos na parang usok. Hindi kayo makakalabas. Isa sa inyo ang maiiwan dito. Piliin nyo kung sino. Nanlamig ang tatlo. Hindi agad nakasagot. Pa, baka ako na lang. Ako naman ang gusto nila eh. Anak, huwag mong sabihin yan. Walang maiiwan sa atin. Sumabat si Norman. Nanginginig man ang boses. Kuya Paeng, hindi natin siya pwedeng ibigay. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako. Ngumiti ang matandang babae. Kung ganoon, wala kayong makakamtan. Mananatili kayo rito habang buhay. Mula sa likod nila, dumami pa ang mga nilalang. Ang mga walang muka, ang mga anino, at ang mga mahabang dila. Lahat sila nakapaligid sa kanila.
Pa, anong gagawin natin? Mariing tumingin si Lolo Paeng sa liwanag at sumigaw. Hindi nyo kami mapipigil. Hindi nyo makukuha ang pamilya ko. Hinila niya ang dalawa at sabay silang tumakbo diretso sa liwanag kahit nakaharang ang matandang babae. Sa pagdampot nila ng lakas ng loob, sabay silang sumugod. Ngunit nang malapit na sila, biglang humaba ang mga kamay ng matandang babae at tinangkang hablutin si Antona. Antona! Agad na hinatak ni Lolo Paeng ang anak at buong lakas na itinulak silang dalawa papasok sa liwanag. Ngunit isang malakas na sigaw ang gumulong sa paligid. Hindi pa kayo ligtas! Pagkatapos nilang lumusot sa may pintuan ng liwanag, pakiramdam ni na Lolo Paeng, Norman at Antona ay parang nahulog sila sa isang malalim na balon. Umikot ang kanilang paningin at tila hinihila ang kanilang mga katawan sa dalawang magkaibang direksyon. Pa, ang sakit ng ulo ko! Huwag kang bibitiw anak, kunti na lang. Sigaw ni Lolo Paeng na pilit nilalabanan ang bigat ng katawan. Kuya Paeng, parang hinihila pa rin tayo pabalik. Ngunit biglang bumungad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin at ang tunog ng kuliglig. Sa isang iglap, pumagsak sila sa damuhan, basang-basa at halos mawalan ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ni Antona, nakita niya ang ilog na pamilyar, ang ilog na dati nilang pinuntahan para mangisda. Ang tubig ay malinaw, hindi na kulay itim. Ang paligid ay puno ng mga punong kahoy na kilala nila. Pa, Norman, nakabalik na tayo. Halos pabulong na tanong ni Antona. Tumayo si Lolo Paeng at nilibot ang tingin sa paligid. O anak, ito na yung ilog natin. Ngunit bago sila makapagpahinga, may narinig silang halakhak mula sa kagubatan. Mahina sa simula pero palakas ng palakas. Kuya Paeng, baka sinusundan pa rin tayo. Huwag na tayo magtagal dito. Kailangan natin makauwi sa baryo bago pa sila makahanap ng paraan. Naglakad sila pauwi, ngunit habang naglalakad, napansin nila ang ilang bagay na hindi tugma. Ang mga punong dati mabababa ay biglang naging malalaki at matataas. Ang mga bato sa gilid ng daan ay pamilyar pero nakapwesto sa kakaibang ayos. Pa, sigurado ka bang nasa baryo pa rin tayo? Parang may kakaiba pa rin eh. Saglit na natigilan si Lolo Paeng kahit siya'y naguguluhan. Basta magpatuloy lang tayo. Huwag kayong titingin sa paligid. Pero habang papalapit sila sa baryo, muli nilang narinig ang boses ng matandang babae. Mahina pero malinaw. Hindi pa kayo tuluyang ligtas. Papalikan ko kayo. Lalo na ikaw, Antona. Nanlamig ang buong katawan ni Antona at halos mapahinto sa paglalakad. Pa, narinig mo ba yon? Oo anak, narinig ko. Pero hindi na tayo papayag na makuha kanila. Nang tuluyan nang makita ni na Lolo Paeng ang baryo, napakabilis ng tibok ng kanilang puso. Para bang iyon na ang katapusan ng kanilang bangungot. Ngunit habang papalapit sila, napansin nila agad ni Norman na kakaiba ang katahimikan ng paligid. Kuya Paeng, asa ng mga tao? Dapat sa oras na ito dinig natin ang mga ingay ng mga bata o kaya hampas ng palakol ng mga magsasaka. Tumigil si Lolo Paeng. Tama ka, parang walang buhay ang baryo ha. Pagdating nila sa mismong gitna ng baryo, tumambad sa kanila ang mga kubo at bahay na dati puno ng usok mula sa pagluluto. Pero ngayon ay mistulang iniwan. Sarado ang lahat ng pinto, walang kahit isang ilaw. At ang mga aso na karaniwang tumatahol kapag may dumarating ay wala man lang bakas. Pa, baka hindi pa rin ito yung baryo natin. Ito ang baryo natin anak, pero may mali, may malaking mali. Biglang narinig nila ang yabag mula sa loob, isa sa mga bahay. Agad silang napatigil. May tao! Tao po! Tao po! Ako si Norman, buksan nyo! Ngunit walang sumasagot.
Ang narinig lang nila ay mahina at mabagal na kaluskos sa loob na parang may naglalakad. Nagkatinginan sila. Si Lolo Paing ay kumapit sa balikat ni Antona. "Huwag kayo lalapit pa. Manatili kayo sa tabi ko." Mula sa likuran ng bahay, may lumabas na isang babae. Payat, maputla at nakasuot ng lumang saya. Ang buhok ay mahaba at natatakip sa kalahati ng muka. Mabagal ang kanyang paglakad papalapit sa kanila. Mang Paeng, bakit kayo bumalik? Halos mabingi si Anton sa lakas ng tibok ng kanyang puso. "Pa, sino yan?" "Hindi ko kilala yan, kuya. Hindi yan taga-baryo," sagot ni Norman at napatras. "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa amin?" Ngumiti ang babae at doon nila nakita ang kanyang mga ngipin na parang may matatalim na pangila. Hindi pa kayo ligtas. Nasa amin pa rin kayo. Hindi niyo ba napapansin? Ang baryo na to, hindi na ito ang sa inyo. Sa isang iglap, biglang nagdilim ang langit. Ang mga bahay ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang iba'y nagiging abo. Ang iba na may nagiging animoy bato. Ang baryo na kanilang inaasahang ligtas ay muling nagiging bahagi ng biringan. "Diyos ko, hindi pa rin tayo nakakalabas." "Huwag kayong bibitaw sa akin. Kahit anong mangyari, tayo lalaban hanggang huli." Nang muling mag-iba ang anyo ng baryo, ramdam nila Lolo Paing ang muling pagbalik ng kaba. Ang lugar na inaasahan nilang ligtas ay parang isang bitag na lalo lamang nagpalala sa kanilang sitwasyon. Hindi na ito ang baryo natin, sabi ni Anton. "Anak, huwag kang bibitaw," sagot ni Lolo Paing. "Kailangan natin makahanap ng daan palabas bago sila tuluyang kumilos." Tahimik nilang nilibot ang paligid. Habang naglalakad, napansin nilang may mga anino na namang mga tao sa bawat gilid ng bahay. Tila mga anyo ng kanilang mga kapitbahay noon. Ngunit kakaiba ang mga itsura. Walang mata, malalim ang pisngi, at ang ilan ay tila nakangiti ng kakaiba. Pa, si Aling Maring yun ah. Biglang wika ni Anton sabay turo sa isang babae na nakatayo sa tapat ng isang bahay. Ngunit nang tumingin sila, nakita nilang nakatitig sa kanila ang nilalang na iyon. Ang mukha ay maputla at ang mula sa kanyang bibig ay may dumadaloy na kulay itim na likido. "Hindi yan si Aling Marie. Mga nilalang yan. Huwag kayo lalapit." Habang patuloy silang naglalakad, unti-unting sumusunod ang mga aninong nilalang. Ang bawat hakbang nila ay parang sinusukat. Pinagmamasdan at hinihintay na sila'y magkamali. "Kuya Paeng, pakiramdam ko mas lalo tayong nililigaw. Parang kahit saan tayo tumungo, hindi tayo makakalabas." Huminto si Lolo Paeng at huminga ng malalim. "Kung ganon, ang daan palabas ay hindi basta-basta makikita. Baka kailangan nating hanapin ang lugar na pinakaayaw nilang puntahan." Nagpatuloy sila sa paglalakad at napansin ang isang makitid na daan papuntang gubat sa likuran ng baryo. Hindi iyon karaniwang daan na ginagamit noon. "Doon tayo," sabi ni Lolo Paing sabay turo. Ngunit bago sila makalapit, biglang humarang ang tatlong anyo ng mga nilalang. Ang isa'y may mahahabang leeg, ang isa na may walang muka, at ang huli nakalutang ang katawan. Sabay silang nagsalita gamit ang tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. "Hindi kayo makakaalis." Pa, ayoko na. Natatakot na ako. Hinila siya ni Lolo Paeng at niyakap ng mahigpit. "Anak, huwag kang matakot. Hawakan mo ko. Norman, hawakan mo rin ako. Hindi tayo papayag na dito tayo mamamatay." Nilingon ni Lolo Paeng ang tatlong nilalang at sa kabila ng takot sumigaw siya. "Kung gusto niyo kaming pigilan, dumaan muna kayo sa akin." Sa isang iglap, naramdaman nilang umihip ang malamig na hangin. Ang tatlong nilalang na dahan-dahang lumalapit at ang paligid ay nagsimulang mangitim. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Lolo Paeng
ang kakaibang liwanag mula sa daang kanilang tinutungo. Parang may liwanag na sumisilip mula sa dulo ng kagubatan. Higpit ang hawak ni Lolo Paing kina Anton at Norman, habang nakatitig sa liwanag na tila nagmumula sa kagubatan. Para may pag-asa, ngunit sa pagitan nila at ng liwanag ay ang tatlong nilalang na humaharang sa kanila. "Paano gagawin natin?" sabi ni Anton. "Hindi tayo titigil. Kahit anong mangyari, kailangan natin makarating sa liwanag na yon." Dahan-dahan silang umusad, ngunit sa bawat hakbang nila ay nagiging mas malakas ang hangin. Ang tatlong nilalang ay biglang dumami. Sa gilid ng mga bahay, sa bubong, sa mga anino ng puno, parang isang hukbo ng mga nilalang ang bumalot sa kanila. "Diyos ko!" Sa gitna ng tensyon, biglang may isang matandang babae na lumitaw mula sa isang gilid ng daan. Nakatakip ang kanyang ulo ng lumang belo at sa kamay ay may hawak na patpat na parang tungkod. "Kung sino sa inyo ang makakalabas, huwag kayong titigil. Kahit anong makita ninyo, huwag kayong lilingon." "Sino ka? Tagasan ka?" tanong ni Norman. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa isang iglap na wala itong parang bula, iniwan silang naguguluhan. Baka bitag yun." "Hindi. Minsan ang mga paalala, kahit sa ganitong lugar, ay may kabuluhan. Sundin natin." Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa kagubatan. Habang papalapit, lalong dumarami ang mga nilalang na sumusunod. Ang iba'y nakabitin sa mga puno, ang iba'y gumagapang sa lupa, at ang ilan ay nakatayo lang at nakatingin. "Kuya Paing, malapit na sila!" Ngunit sa halip na tumigil, hinigpitan pa ni Lolo Paing ang hakbang at binilisan. "Takbo!" utos niya. Sabay-sabay silang kumaripas, halos hindi na iniinda ang pagod at sakit ng katawan. Ang mga nilalang ay nagsisigawan, naglalabas ng mga malalalim na ungol at sigaw na parang hangin na pumupunit sa kanilang pandinig. "Huwag kayong lilingon!" sigaw ni Lolo Paing. Naramdaman nila ang mga anino na halos dumami at dumampi sa kanilang batok. Ang malamig na hangin ay nagiging parang yelo na tumatagos sa kanilang laman. Ngunit sa bawat hakbang nila ay mas lumilinaw ang liwanag sa dulo ng gubat. Sa huling sandali, bago sila tuluyang makalapit sa liwanag, may isang nilalang muli na napakalaki ang katawan ang humarang sa kanila. Ang balat nito ay maiitim at ang mga matay nagliliyab sa pula. Tumigil si Lolo Paing at tumutok ng tingin. "Hindi tayo aatras!" Umalingaw-ngaw ang boses ng nilalang. "Sa biringan kayo nabibilang, hindi kayo makakaalis!" Ngunit bago pa sila masunggaban, biglang kumislap ang liwanag mula sa dulo ng kagubatan. Ang liwanag ay bumalot sa kanila at ang mga nilalang ay isa-isang naglaho na parang usok. Hingal at pawis ang tatlo, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Kahit nangihina, patuloy silang kumaripas patungo sa kislap ng pag-asa. Humahango sina Lolo Paing, Norman at Anton, habang papalapit sa liwanag na tila pinto sa gitna ng kagubatan. Ang paligid ay nanginginig, parang mismong lupa'y gumagalaw. Ang mga punong nakapalibot ay kumakaluskos na parabang binubulungan sila na bumalik. "Kunti na lang!" hingal na sabi ni Anton, halos madapa sa pagtakbo. "Oo anak, huwag kang bibitaw." Habang mas lumalapit sila sa liwanag, bigla itong kumurap, parang kandilang nawawala ang sindi. Lalong bumilis ang tibok ng kanilang dibdib. At bago pa sila tuluyang makalapit, isang anyo ang biglang sumulpot mula sa mismong gilid ng liwanag. Napansin nila, sa tuwing lumalapit sila sa liwanag, laging may humaharang. Isa itong matangkad na lalaki, nakasuot ng lumang barong na punit-punit. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang mga mata ay puti na parang wala ng itim. Nakasandal siya sa isang malaking patpat na parang tungkod, ngunit sa kanyang presensya ay ramdam agad ang mabigat na takot. "Wala kayong karapatang lumabas. Kinuha na kayo ng biringan
at dito kayo mananatili. Nagkatinginan sina Norman at Anton, parehong nanginig. Pa, siya yata ang bantay ng lagusan eh. Bulong ni Anton. Humakbang si Lolo Paeng. Hindi kami sa inyo nabibilang. May pamilya kami naghihintay sa amin. Sabi niya. Ngumiti ang lalaki at sa isang iglap na yon, nagdilim ang paligid. Ang liwanag na kanilang tinutungo ay halos maglaho na. At sa bawat paligid nila ay bumalik ang mga aninong nilalang. Nakatingin at naghihintay. Kung gusto ninyong lumabas, isang buhay ang kailangan maiwan dito. Ilang beses ba dapat namin ipaalala sa inyo? Paulit-ulit lang ang senaryong inyong mararanasan. Napahinto ang tatlo. Tumulo ang luha ni Anton. Pa, ayoko. Ayoko maiwan sa atin. Hinawakan ni Norman si Anton. Tama si Anton. Kung may maiiwan sa atin, wala nang saysay ang lahat. Hindi. Walang maiiwan. Kung kailangan naming lumaban, lalabang kami. Sabi ni Lolo Paeng. Sumigaw ang lalaki at kumalabog ang lupa. Ang mga nilalang sa paligid ay sabay-sabay na nagsalita. Iisa ang tinig. Isang buhay ang kabayaran. Sa gitna ng kaguluhan, biglang kumislap muli ang liwanag. Mas maliwanag, mas matindi at parang pilit silang hinihila papasok. Ramdam nila ang puwersa ngunit naroon pa rin ang bantay. Nakaharang. Pa, kung hindi tayo gagalaw ngayon, tuluyan na tayo makukulong dito. Maya-maya pa, sabay nilang sinalubong ang bantay. Sa pagdaan nila, ramdam nila ang malamig na kamay nitong humawak kay Lolo Paeng. Pero sa lakas ng liwanag, biglang napaso ang kamay ng bantay at ito'y napatras. Isang iglap lang, nabalot sila ng matinding puting liwanag muli. Pagmulat ng kanilang mga mata, nakahandusi sina Lolo Paeng, Norman at Anton sa gilid ng isang bukirin. Ang hangin ay sariwa na muli at dinig nila ang huni ng mga ibon. Ang liwanag ng araw ay dumarampi sa kanilang balat. Tanda na hindi na sila nasa loob ng biringan. Panakalabas na tayo, sabi ni Anton habang nakayakap pa rin sa braso ng kanyang ama. O anak, nasa lupa na tayo. Nasa atin ang muli. Si Norman ay agad na napatingin sa paligid. Pero nasan tayo ngayon? Hindi ito ang baryo natin. Tama siya. Ang bukirin ay hindi pamilyar. Ang mga punong nakikita nila ay hindi ang karaniwang mga puno sa kanilang baryo. Ngunit sa kabila nito, alam nilang nasa totoong mundo na sila. Basta ang mahalaga nakalabas tayo. Makakahanap tayo ng daan pabalik. Habang naglalakad, napansin ni Norman na may bakas pa rin ng biringan sa kanilang mga katawan. Ang mga palad nila ay may mga maitim na marka na parang paso at ang mga mata ni Anton ay may bahagyang pamumula na hindi nawawala. Hindi tayo nakalabas ng walang dala. Baka habang buhay na itong paalala ng lugar na yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa isang maliit na kubo kung saan may isang magsasakang lalaki na nagbubungkal ng lupa. Agad silang nilapitan ito. Ang mga iha, saan kayo galing? Ang itsura ninyo'y parang galing sa impyerno. Wika ng matandang magsasaka. Galing kami sa kabilang baryo, pero naligaw lang. Pwede bang makahingi ng tubig? Agad namang tinulungan sila ng matandang magsasaka. Habang umiinom naman, napansin ng lalaki ang mga kamay nila. Bakit may mga paso kayo? Para kayong hinawakan ng apoy. Hindi sumagot si Lolo Paeng. Bagkus ay tinignan na lamang niya ang kanyang anak. Alam niyang ang nangyari ay hindi na basta ikukwento sa kahit sino. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa banig na pinahiram ng magsasaka, hindi agad nakatulog si Norman. Kung sakaling bumalik pa sila para hanapin tayo, anong gagawin natin? Basta magkakasama tayo, lalaban tayo. Ang mahalaga, nakalabas tayo ng buo. Pero hindi natin dapat kalimutan ang piringan.
Lagi tayong mag-iingat. Sa labas, malamig ang hangin at paliwanag ang buwan. Ngunit sa dilim ng paligid may mga aninong dumadaan sa gilid ng mga puno. Mabibilis at tahimik. Kinabukasan, maagang naglakad sina Lolo Paeng, Norman at Antona, kasama ang magsasakang tumulong sa kanila. Ipinakita nito ang daan papunta sa kalsada na maaaring maghatid pabalik sa kanilang baryo. Pagod pa rin ang tatlo ngunit dama nila ang ginhawa na muling natatanaw ang mga bukirin at karaniwang tanawin ng probinsya. Salamat ho sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo baka hindi kami nakauwi. Bihira akong makakita ng mga taong galing sa ganyang banda. Ingat kayo at sana hindi na kayo maligaw muli. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang pamilyar na daan. Doon bumungad sa kanila ang baryo na minsang iniwan nila. Ngunit laking pagtataka nila nang mapansin na tila may nagbago. Ang ilang bahay ay nasira na. Ang mga punong dati buo ay natumba. At may mga taong nakatingin sa kanila na tila gulat na gulat. Teka, parang ang tagal nating nawala sabi ni Norman. Mabilis silang sinalubong ng isang matanda. Paeng! Ay Diyos ko! Ikaw nga ba yan? Ako nga. Opo, ako to. Bakit po? Anong nangyari? Lumapit ang matanda at halos hindi makapaniwala. 2 linggo na kayong nawawala. Akala namin nilamon na kayo ng bundok o kaya tinangay ng kung anumang nilalang. Naghahanap ang buong baryo pero walang nakakita sa inyo. Nagkatinginan sina Norman at Anton. 2 linggo? Para sa kanila, 1 o 2 gabi lang ang lumipas. Hindi totoo yan. Kahapon lang tayo nawala. Ngunit totoo ang sinabi ng mga taga-baryo. Marami na ang nagdasal at nag-alay para sa kanilang ligtas na pagbabalik. Pinauwi sila agad sa kanilang mga bahay. Doon napansin ng kanilang mga kamag-anak ang kakaibang marka sa kanilang mga kamay at ang pulang mata ni Anton. Marami ang nagtatanong ngunit tahimik lamang si Lolo Paeng. Kinagabihan, nagtipon sila sa loob ng kanilang tahanan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuligliga ang maririnig. Hindi ba tayo susundan ng mga nilalang ng biringan? Sabi ni Norman. Hindi natin alam. Pero tandaan ninyo, hindi tayo pwede magpadala sa takot. Ang mahalaga magkakasama tayo nakabalik. Ang lahat na nakita at naranasan natin ay hindi natin dapat kalimutan. Pero hindi rin natin dapat hayaang sirain ang buhay natin dito. Pa, ayoko nang bumalik doon kahit kailan. Sabi ni Antona. Hindi na tayo babalik. At gagawin ko ang lahat para hindi na tayo madamay sa ganoong lugar. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa bawat gabi na dumarating, may mga pagkakataong naririnig pa rin nila ang mga bulong sa dilima. Para bang paalala na ang biringan ay hindi lubusang mawawala sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, buo ang kanilang pasya na wag nang hahayaang maulit ang lahat. Ang karanasan ay nagturo sa kanila na ang tapang at pagmamahalan ng pamilya ang pinakamahalagang sandata laban sa anumang takot. At sa bawat araw na lumilipas, dala nila ang bigat ng alaala ngunit mas matibay ang kanilang paninindigan na protektahan ang isa't isa. Doon nagtatapos ang kwento ni Lolo Paeng, isang paalala na may mga lugar sa mundong ito na hindi dapat pasukin. At may misteryong hindi na dapat alamin pa ng mga ordinaryong tao. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Kwentuhan Tayo. Hanggang sa muli.